Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong tips para mas mabilis kang makapag-move on sa lalaking nang iwan sa'yo. Pakinggan nyo to sa mga kababaihan. Kung isa ka sa naiwan din ng isang lalaki ay dapat mong pakinggan ito para mas mabilis kang makapag-heal sa nararamdaman mong sakit mga kasawi. Ang una natin mga kasawi is mag-travel. Ayan, napaka-importante sa ating mga kababaihan kapag once na tayo ay iniwan or nag-cheat yung mga taong minahal natin ay nagta-travel tayo mag-isa. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kamuni-muni, dahil napaka-importante na nagmumuni-muni tayo para bang nagre-reset tayo ng bagong sarili natin, something new na kailangan nating mahalin ang sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Kasi the more na masyado tayo nagmamahal, the more din na nakakalimutan natin yung sarili natin. Dahil syempre, doon tayo nakapokus sa taong minamahal natin at hindi na sa sarili natin. Kaya kapag once na tayo ay naiiwan ng lalaking minamahal natin ay sobrang sakit na nang nararamdaman natin dahil sila na mismo yung binubuhay natin. At higit sa lahat, syempre napaka-importante nagta-travel tayo para at least eto yung way natin na eto pala yung hindi natin nagagawa kapag once na tayo ay nagkakaroon ng partner, 'di ba? Dahil syempre nilaan natin, kinulong natin yung sarili natin sa lalaking minahal mo ng husto pero iniwan ka naman niya at pinagpalit ka sa iba mga kasawi. Napaka-importante yun na nagta-travel tayo kahit paano ay na-unwind yung sarili natin sa ganitong sitwasyon mga kasawi para hindi natin sila masyadong naiisip at nagpapakamatay tayo. 'Di ba? Kapag gawan sa sobrang hindi natin nakakayanan yung sitwasyon na naiiwan tayo sa ere, mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na tips. Pangalawang tips mga kasawi is magkaroon ng bagong kaabalahan. For example mga kasawi, kung dati hindi mo nagagawa ayan na magsimba, ayan, pwede yun. So, ibig sabihin, kaya mo nang gawin yun, magkaroon ka ng yung palasimba ka na araw-araw, pwede yun, magpunta ka sa simbahan, yung bagong kaalabalahan mo, at higit sa lahat, kung ikaw dati ay hindi ka marunong, ayan, magtanim, ayan, pwede ka na magtanim, kung hindi ka marunong magsumba dati, pwede ka magsumba, kung hindi ka nag-gym dati, pwede ka mag-gym, ayan, kumbaga, i-ano mo yung sarili mo, alivin mo yung sarili mo para hindi mo siya palaging naiisip, para katapano ay nagugulat ka na lang na unti-unti ka na palang nakapag-move on ng mabilis dahil sa mga kinaabalahan mong mga bagay-bagay mga kasoy. Napaka-importante yun na nagkakaroon tayo ng iba't ibang ginagawa sa buhay araw-araw lalo kapag tayo ay nagpapahiling ng ating sakit na nararamdaman mga kasawi. So ayun lang po yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo mga kasawi is magkaroon ng bagong kaibigan. Napaka-importante ito sa ating mga kababaihan kapag once na tayo ay nasasaktan, hindi ka dapat magmukmuk lang sa isang tabi. Hindi ka lang dapat na magpakamatay ng sobra-sobra sa loob ng kwarto, iyak mo ng sobra-sobra. Kailangan lumabas ka. Ayan, sa iyong pinaka loob ng kwarto mo, kung sobrang kinukulong mo yung sarili mo dahil gusto mong, ayan, maranasan yung sobrang sakit, yung gusto mong damdamin yung nararamdaman mong sobrang sakit, dapat lumabas ka sa pinaka-comfort zone mo para katapano ay nakakahinga ka ng maayos, yan mga kasawi. So pumunta ka, for example, mahilig ka mag-disco dati, pwede kang pumunta ng disco, yung alivin mo yung sarili mo, yung nalilibang ka para katapano ay nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan na pwede mong masasamahan, ayan, na pwede kang sumama sa bago mong kaibigan mga hangout, ayan, sa mga barkada mong bagong nakikilala para katapano inaaaliw ka, hindi ka nagmumukbok na mag-isa at umiyak lang dyan sa loob ng inyong tahanan dahil wala namang magagawa yan kundi madidepress ka lang talaga at baka makapag-isip ka pa na ayan, magpakamatay para sa sarili mo mga kasawi. Dapat wag na wag niyong uugaliin yun. Kasi nga kapag once na ganun gawin niyo, sarili niyo lang din yung pinahihirapan ninyo. Hindi ka makapag-move on mismo. Dahil ikaw mismo ay dinadala-dala mo ito at ayaw mong
umalis dyan sa kinalulugmukan mong sitwasyon mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na tips at laging tatandaan sa mga kababaihan. Dapat kapag once na iniwan tayo ng lalaking minamahal natin, wag nyo na silang bibigyan ng chance kasi the more na binibigyan natin sila ng chance, the more din sila na bumabalik kasi alam nila na ikaw yung babaeng mabilis, ayan, na patawarin sila. Ikaw yung babaeng mabilis na mauto nila. Kasi the more na nagpapauto ka, ay uutuin ka rin talaga ng lalaki. Kaya paulit-ulit din siya nagluloko kasi paulit-ulit mo din siyang tinatanggap. Hindi yan gagawin sa'yo ng paulit-ulit kung alam nila na ikaw naman talaga ay nagiging matigas na parang bato. Lagi niyong tatandaan kahit pamahal na mahal natin yung isang tao, dapat laging tatandaan meron tayong hangganan na dapat kapag once na naluko ka ng 2 beses, 3 beses, wag na, awat na kasi kayo lang din yung masasaktan at ikaw lang din naman talaga ang kawawa bandang huli dahil ikaw na lang yung nagiging lugmok sa sitwasyon tapos yung jowa mo ay nagiging masaya na pala sa piling ng iba. Napakahirap nun mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.